Isang magandang araw sa inyong lahat at muling nagbabalik ang nag-iisang battle hatulan ng taon. Yes! I'm back! Marikina in the house. Yeah! Isa pa, madaming palakpakan. Woohoo! Palakpakan natin sila. Aba, nabuhay ang mga henyo sa Battle League. Diba? So, marami tayo recently na natanggap na mga backlash. So, ayun, ang masasabi ko lang po ay madami. Pero, yun, dahil nagkasakit ako ng 3 days at nag-suffer ako sa migraine dahil nagtalo na naman kami ng sarili ko. Kung hindi niyo po na itatanong, may kambal ako at yung kambal ko na yun, nakatira rin sa loob ko. Kasi Gemini ako eh. Actually, kami dalawang din boss Tikas is Gemini kami parehas. So, meron pa ako isang katauhan sa loob ko. Kaya, naglaban sila. Kaya 3 days ako nagkasakit. At the same time, busy rin ako sa school. May mga hinahabol akong presentation. May mga tinapos akong presentation kasi, ayun nga, kinausap ako ng school counselor namin na tapusin ko na daw hanggang director yung kasi konti na lang yung mga courses, matatapos ko na yung director since yun yung advice, pinagbigyan, sige, ayos lang naman kasi for development, malay mo, magamit ko talaga sa future kasi sabi sa akin, pwede ako magtayo ng private school para sa mga bata. At isa sa goal ko sana na makatulong din dun sa mga PhilAm na bata dito kasi hindi na sila marunong ng kulturang Pilipino, di ba? So, sino magtuturo sa kanila ng po at opo, di ba? Yung mga PhilAm nilang magulang, busy rin sa work, mahirap ang buhay dito sa Amerika eh, kayod talaga. So, nagre-rely na lang sila sa mga childcare facilities at school dito sa US. Kaya, expect na natin na hindi talaga mabibigyan ng focus yung Pilipinong kultura natin. So, speaking of Philippine culture, yan, marami naglabasa na mga haka-haka dito sa recent na episode natin, no? Panoorin mo yung ganun, panoorin mo yung ganyan, aralin mo muna yung ganun. At isa sa pinakatumatak na komento sa akin, na talagang na-bother ako is yung hindi daw ako pwedeng maging hurado. Hindi na natin kakalkalin yung comment kasi ayoko rin naman na ma-point out or ma-pinpoint yung nag-comment. Pero, ang masasabi ko lang about doon is, kung hindi ako, sinabi niya na hindi ako pwedeng maging hurado. Thank you dun sa kinoment mo kasi, yes, because I'm more than enough para mag-judge dito sa gantong liga. Sa araw-araw na nila ng Diyos at ilang years na po ako dito sa US, normal na sa akin yung nakakarinig talaga ng legit na hip-hop rap na dito mismo sa bansang ito, nag-originate yung hip-hop. At pag sinabi mong hip-hop, big word to. Ito ay kultura ng mga African Americans na kung saan hiniram ng mga Filipino. Kaya, kung tuturuan niyo ako, sasabihan niyo ako na gawin ko yun, panoorin ko yun, makinig ako sa ganon. Ang tanong ay, bakit? Diba? Mismong nandito na nga ako sa bansa na mismong nag-originate yung hip-hop. So, kung may dadagdag pa ako, magdi-deep dive pa ako, siguro aaralin ko yung kultura ng African, diba? Kasi yung hip-hop is talagang nanganak yan dahil dun sa discrimination at slavery ng panahon nila. Kaya, yun yung cope nila para malabasan nila yung sakit na nararanasan nila araw-araw. At yun ang masasabi ko na bibigyan ko rin kayo ng chance, no, na maging positibo. Alam ko it takes time na matanggap natin yung mga paniniwala ng ibang tao at hindi ko naman po ipipilit sa inyo yung paniniwala ko. At yun, especially na dito sa community namin, sa neighborhood namin, is normal na yung makakasalumuha mo yung mga African Americans. Especially na ako, meron ako, isa sa tinuturing ko talaga na malapit na kaibigan is African Americans. So, ayun, and mostly Hispanic.
yung area namin. Kaya, ganon. So, ayun lang po, share ko sa inyo. Ito yung update ko ngayon sa buhay ko nung medyo hindi ako nakapag-post nitong recently. At speaking of, second chance, susundutan ko lang din ng konti kung bakit si Price Tag, yung kampo nila PK, yung napili kong nanalo last time. It's because, napag-usapan na nga natin, at kung hindi nyo pa alam, yung pamantayan ko, kapag nagja-judge sa ligang ito is pakicheck dyan sa akin pong playlist na pamantayan ni Madam. 3 times kong kinompress yung mga intro dun sa mga ibang laban. So, inisa-isa ko dyan kung ano yung mga tinitingnan ko. And aside from that, hinahanap ko rin talaga yung complexity, yung consciousness, yung social awareness, diba? Na which is, sa grupo nila Price Tag, somehow, or at least, nakitaan ko sila ng tunog Los Angeles. Kaya, kung meron man akong gustong ipag-apologize, is yung pagkakaroon ko minsan ng emotional bias. At hindi po ako magsasorry kung meron akong mataas na standard. Yun po, klaro po sana sa atin yun. Especially, yung laban ni Zaki at ni Yang Wan. Yun po, talagang aminado ako na may emotional bias ako doon. At bakit? Dahil yung respect, sana respetuhin natin yung mga nauna. Yung mga ancestor, di ba? Yung mga nagbigay ng daan para makilala natin yung ganitong klase ng kultura, di ba? At para magkaroon din tayo ng, ng unity, peace of mind, di ba? Di na sana kailangan pa tong gawing issue di ba? Maging grateful and maging thankful na lang tayo sa bawat isa na umuunlad pa at lumalawak pa, di ba? Ang talad ng mga Filipino, di ba? 12:37 AM na ng Monday morning and mamaya may class pa ako at pagbibigyan lang naman natin to. At ang request sa atin ni Kuya Robert ay Tipsy D versus Sinyo. Yan. Request to galing sa Facebook. Gusto ko nga sanang magbahay katay sana. Kasi parang na-excite ako, may beat daw. So, hindi pa ako nakakanood ng bahay katay. Ang last na napanood ko is yung laban ni Kuya Looney at saka ni Crazy Kyle. So, mga ganong panahon pa. So, excited din ako na mahatulan yung or mapanood din yung bahay katay. And yun, plano namin ni Boss Tikas na magbahay katay kapag nag-off siya. So anyways, alam ko marami na naman akong dada. Yun. So, tara, panoorin natin itong request at perfecto na ipang next. Ito yung team nung nakaraan sa last episode na hinatulan natin. So, ayun. Medyo matagal na to, di ba? 9 years ago. At kung ihahatulan ko to sa base sa panahon ngayon, napakalayo kasi almost 1 decade, 'di ba? Iba yung trending noon, iba yung fad noon, 'di ba? So, di natin alam kung may maalala pa ako o tuluyan na akong nagka-amnesia. Tingnan natin, 'di ba? Pero kakalmahan ko lang din kasi nakalimutan ko na to for sure. 'Di ba? Nandun ako, napanood ko na to dati. So, parang first time ko lang to ulit papanoorin ngayon. And then, ano pa ba? Yun, ang iba na pala yung gusto kong atake sa paghatol. Since judger naman ako, yun, since judger. So, speaking of judger, yung connection dun sa hindi ako pwede maging hurado. Dito kasi sa US, dagdag ko lang sa dada, dito kasi sa US, sa amin, sa Los Angeles County, yung mga normal citizen, ini-invite sila para maging part ng jury. Bahalaga sila sa judge kung ano ba yung ihahatol dun sa akusado. Lahat tayo, may karapatang mag-judge. At even yung mga crowd is, nagja-judge din yan sila sa kung sino yung bet nila, diba? And even kayo, gina-judge nyo nga rin yung way ng pag-judge ko, diba? So, lahat tayo, may karapatan tayo na mag-judge, diba? At hindi tayo inaalisan ng freedom of speech, freedom of expression. May kanya-kanya tayong opinion, 'di ba? So, parang sa atin, respect na lang yung 'di ba, yung bawat isa. At mag-comment tayo ng mas maayos sa next time, 'di ba? 'Yon. So, tali, dami-dami talagang dada ni Madam. So, let's go try natin tong laban ni Tipsy D versus Sinyo. Let's do this. Flip Top, Aspagan 2, nandito pa rin. Mars Garden, Angeles, Pampanga. Ayan ang sinasabi ko.
At gantong Enigma yung natatandaan ko talaga sa memory ko eh. Yung hanggang ganyan yung buhok niya, nakalugay, tas nakabag. Panga, huling laban na ng gabi. Aspangan, magingay, huling beses, oh. Ito. Grabe talaga itong laban na to. Sobrang bigat talaga. Masasabing Battle of Central Luzon. Ito, nanalo si Sinyo ng coin toss. Unang banat daw kay Tipsy. Pakinggan natin, oh. Yo! Game? Yo! Etong si Sinyo Kagasan, mukha palang talo na kahit sino kalaban. Sobrang pangit, mapapamura ka kahit di mo tawaran. Sobrang lampa pag sinuntok tataob, kahit di mo tamaan. Kaya anong bigat ni Sinyo sa larangan? Wala. Kasi patpatin niyang hayop na yan. Anong nakain niya? Ba't niya ako nilabanan? Wala. Hindi naman kumakain niyang hayop na yan. Ganito po talaga yung forte no? Like, more on humor. So, tatry ko kayo i-meet halfway. Yo! Tapos nag-gym ka pa niyan. Walang magagawa ang push-up, tanga. Magkakadibdib ka lang pag nagsuot ka ng push-up na bra. At kahit pa nasa Pampanga teritoryo ko to, bitch, you couldn't just walk her. Walter White Jr., this bitch, uuwi kang naka-walker. O kaya papasabugin ko ulo mo na para bang walker. Tapos karir mo, pagbangga mo sa akin, parang si Paul Walker. Yo, rest in peace, though. Rest in peace, though. Rest in peace, yo. Rest in peace din sa karir mo. Ako'y alas ng bataan na pasubo ka ng all-in para nag-deep throat ka sa dildo. Di ba sinabi mo kay Spade na nasa taas ng Baraha Casino, di ka pa rin dapat sumugal ngayon kasi wala namang kwenta ang Joker sa casino. Pampangas, best! Pues panes sa akin tong tosino. Kung sila napaikot mo na para bang tsubibo, mga bara kong malalim, walang sinasanto tosinyo. Kahit feeling hawak ang mundo nitong sinasanto ninyo, di nyo pa rin masasalo ang tagumpay. Kasi kung mapapansin nyo, ako'y kabilang globo na tagus pa, kaya butas ang kamay ni Santo Niño. Maganda yun. Di ko na kailangan pa na magpatawa. Di ko na kailangan pa na magpatawa para punitin ang iyong papel, para talunin ka. Di ko na kailangan pa magpatawa para at ako'y bumaba sa iyong level. Oo, kapatid kita sa division, pero ayoko magpigil kasi di naman nagpapatawa si Cain nung pinatay niya si Abel. Yo! At di ba ang gusto mong makaduelo? Yung Okay, so si Tipsy pala yung nauna sa pinaka-naunang gumamit ng Cain tsaka Abel, no? Mabalik tayo dun kay Cain tsaka kay Abel. Maganda yung yung parang naging connection kasi dun sa Santo Niño, no? Kaya parang dinugtong niya dito si Cain tsaka si Abel. Yung panahon kasi dati sa Bible, nung hindi pa tayo pwedeng mag-pray through Jesus Christ, iba pang panahon. Yung paghandog kasi noon through pagsusunog ng mga produce, ng mga meat, mga ganon. So, itong si Abel, tsaka si Cain naging insecure siya kay Abel dahil sinang-ayunan ng Diyos yung alay niya. So, nag-aalay ng mga fresh. Si Abel, lahat ng inalay niya is yung mga fresh, yung mga first class, yung mga premium, ganon. Susunogin yun para maamoy. Kaya nga nauso, di ba, yung mga insenso, yung mga ganon. Pero noon, mga meat, yung mga taba ng baboy, yung mga ganon. Tapos ito si Cain, yung mga inalay niya, yung mga tira-tira. Diba? Inalay niya sa Diyos yung mga parang scrap na. And then, na-insecure siya kasi sinang-ayunan ng Diyos binigyan ng blessing ng Diyos si Abel. And then, ayun, pinatay niya si Abel. Kaya, ayun, naalala ko lang. Since hindi ko pa naman ito nasabi sa ibang review. Na-share ko lang. Alam niyo naman, madada si Madam. King na si Delo, baka nga matalo mo siya pero ngayong gabi ikaw ang dedo, baka nalilimutan mo Sinyo, ako ang in-improve na Delo. Yun. Kasi Ayun pala, yun yung parang ini-angle sa kanya ng mga sa ibang laban na in-improve ka na Delo. tusin, mas marami akong tumatak na rebuttals kaysa sa kanya, di ba? Di ba? Salamat.
lahat ng naniniwala, pakitaas ang dalawang kamay, oh! Yo! Flow so clean like mineral water. Pag nasagasa ka ng truck sa labas, lolo ko yung driver. Kung hinag-drive ko si Abra, pinower plant ko si Toma, ikaw hinihintay kita. Matagal nang nakasulat to sa inyo, bata pa lang tayo, napapatayin kita. Pakitaas lang, oh! Alam niyo lang kasunod na ito. Uulitin ko lang just like you witnessed before. Fucking sinyo, sabay-sabay tayo, lamunin mo tong energy ball! O ano, bahala si Batman? Huwag ka umasa sa rebuttals mong banban. Mahina mong depensa, baka opensa ko hindi mo matakpan. Uulanin ka ng punches, parang nagwalang bahala si Pacman. Bahala si Batman, walang magagawa depensa mo sa tira kung malahok shot ni Duncan. Hindi mapipigilan parang si Optimus sa kalagitnaan ng truck ban. Bahala si Batman, gago malabo ng ikay maganda maka yun, si ah. Batman. Wait lang, maganda yun di ba? Kasi parang isa sa issue yun ng Pilipinas noon na yung mga trucks, di ba, na dumadaan sila sa mga hindi dapat nilang daanan. So magandang yun, social awareness, di ba? Maganda yun. Round 1 pa lang, patay na yung Joker. Wag nyo natawagin si Batman. Ano yun? Time! Unang banat, Calcino, pakinggan natin ang... Mahina! Mahina. Kabilang globo na, tagus pa. Ako gago kahit mag-napkin yung girlfriend mo, tatagusan siya. Magaling talagang di ba? Magaling talagang mag-rebat si Sinyo Kenkoy talaga. At Batman! Niloloko mo ba ako? Gusto mong hampasin kita ng case? Yung lapad ng mukha mo pandalawang tao, mas bagay sa'yo si Two-Face! Oh. At yung kagapuhan Recycle ko, lang. gusto Alam niyang pala iba, no? tawaran. Huwag namang ganyan, ito na lang ang aking puhunan. Alam mo yung confidence siya sa pagiging sarcastic niya, di ba? Ayos yun. Tignan mo nga naman, Tipsy D. Pag minamalas ka, siniswerte ako. Sulit na sulit yung oras na sinayang ko sa'yo. Kasi yung Galing nun. makakalaban mo ngayong gabi, ibang klaseng sinyo. Pag sinimulan ko na mag-joke, maraming nawawala sa pagkatino. Mas terrible at mas masakit pa ako sa tadhana magbiro. Kaya Tipsy D, ano yan pag nagkaanak ka si Tipsy? Ay. Pag naging basagulero at rapper, another gangsta, Tipsy G? Gago, yung buhok mo mukhang broccoli. At mukha naman yung cauliflower for sure pag binlandi. Napanood kita sa TV. Puta, lupit mo. May gusto nga kumuha sa'yo eh. Si Lord, baka trip mo? Loko. Di ba gusto mo ng flex? Pwes, bibigyan kita ng matinding stretch, Mark. Yung talagang nakaka-stress, Mark. Yung tipong nakita mo yung girlfriend mong may ibang kinikis, Mark. Yung sa sobrang inis hanggang sa pagtulog, binabalot ka pa rin ng puot mo. Mamatay ka na sana sa bangungot, Mark. Kishelo. Sasabihin at gagawin ko kung ano ang aking gusto. Ito ba yung time na namatay si Marky Shelo? Ang dinig ko doon, hindi talaga siya hindi siya talaga namatay sa bangungot. Ano lang yun, sinabi lang yun na namatay sa bangungot para hindi na magkaroon ng masamang image sa sa media. Pero na-overdose siya ng drugs. So, yun. Yun ang sabi sa source ko. This is my land. Mark, nakakalimutan mo atang nakatungtong ka sa lupain ko. Kaya sigurado, na-highlights ang bawat linya, di na kailangan i-marker pa. Tumatatak ang bawat punchlines, remarkable talaga. Kaya kahit saan ka magpunta,
Siguradong sapul ka pa rin. Mapalong range man, tawagin mo kung marksman, patay kung sino ang aking asintahin. Alam mo ba tawag doon, Mark? Tinamaan ka ng magaling! At mga kabalin, gusto nyo bang malaman ang baho nito? Hindi nyo na-gets. I-slow baho mo nito. ko. Mga kabalin, gusto nyo bang malaman ang baho nito? Ngayon alam nyo na ang baho nito. Impersonate ka. Gets ko naman na, na yun yung talagang forte ni Sinyo, yung paggamit ng same words sa iba't ibang direksyon. Pero kung magiging repetitive na yung ganitong klase ng skill niya at wala nang ipapakita, nasan yung complexity? Hindi ako nagagaling kay Sinyo. Diyan siya nakilala. Pero ang sa akin lang, sana mas magbigay pa siya ng ibang, alam mo yun, ng ibang style para lang hindi siya masyadong magtunog comedy bar. Diba? Kasi para sa akin, opinion ko lang to, para sa akin, magaling si Sinyo. Pero dahil ito ay labanan ng rap battle at hindi ng mga stand-up comedian, sana yung mga ganito niyang style, inuutay-utay niya ba? Parang dinidistribute niya sa iba't ibang rounds para hindi masyadong nakafocus lang sa pagpapatawa. Opinion ko lang naman yun. Ka ni Einstein, tipsy ni Pomuceno. Sa pagpasok mo sa pinto ng liga, ang ginamit mong key, duplicate na estilo. Magaling lang mag-imitate itong mukhang inchik na to. Pwede natin sabihin na stolen pic ang image na dinevelop mo. At ikaw daw ang pinakamatalino sa inyong grupo. Wala daw tapon sa bawat bitaw. Kasi nga Einstein daw. Puta Eddie, wow! Ngayon, tipsy. Ito na yung nauso yung Eddie Wow, no? Medyo, oo nga, naalala ko yung Eddie Wow niya. It's grind time now. Don't flap, ito'y smack to your face. Sa pagsulat ang way address bar ng URL, kinapi-paste. Kaya sa pagiging flexibility at creative artist-based mentality, wala kang originality. Sa flip top, di ka magiging king of the dot, di ka organic, isa kang carbon copy. Siguradong babagsak ka sa punchline na heavy. Title ng laban natin, KOTD. Knockout si Tipsy D! Ano ba na? Tipsy Team, pakinggan natin. Yo! 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 Dinamay niya yung girlfriend ko. Ito kahit simpleng rebat lang. Malamang maubos ang baraha mo. Di ba malaki yung ngipin ng girlfriend mo? Sa tuwing hinahalikan mo siya, ako maaalala mo. Yo! Yo! Alam niyo Back hirap... to you, Sinyo. Alam... Puta. Oh, shit. Yo! Yo, yo! Alam niyo hirap sa mga palabiro? Pag nakadismaya, magsasorry na lang. Kaya nung nag-choke siya kay Aklas, anong ginawa niya? Nag-sorry na lang. Kaya tuloy yung mga taong bumili ng ticket, ang gusto'y isoli na lang. Kababayan mo nga si Gloria. Kasi pagkatapos nyo makinabang sa pera, kayo'y nag-sorry na lang. OMG! Ito ang sinasabi ko, di ba? May consciousness, may social awareness, di ba? Ito ba yung yung hello, Garci scam nung panahon na yan? OMG! Oh, binabayaran tayo para tumula, hindi tayo binabayaran para kumalimot. Kaya naman, nung nag-choke ako sa laban, yung mga letra, pilit ko pa rin na hinugot upang masuklian ang bawat piso nyo. Kahit ako pa ay matalo. Dahil kung alam mo ang responsibilidad mo, di mo na kailangan mag-sorry sa mga tao. Diba? Pero ako'y nanalo. Oo, ako'y nanalo sa kabila ng lahat. Magaling daw siya magbalik eh. Prinsipe ng rebat. Masyado kang self-proclaim. Dapat kilabutan ka sa sarili mo. Kasi kung magaling ka magbalik nung nawala ka kay Aklas, bakit di mo na ibalik yung sarili mo?
Tapos nagpalusot na lang siya. Na kahit daw di siya mag-champion magcha-champion naman kami. Tarantado, sa kagustuhan namin ipahiya ka, kaya nagpatalo na lang kami. Yo, tapos di ba sabi mo quit ka na sa battle kasi sasakay ka na ng vapor. At dahil wala namang sumeseryoso sa'yo, kaya pinagtripan ka ng doktor. Pagdating mo tuloy sa agency, sablay ka sa medical, nung iyon ang ipinakita. Nasa x-ray mo, ang resulta, picture ni Batista. Ay, naka. Tapos, nag-gym ka pang hinayupak ka. Nakasuot pang jogging, nakasapatos pa, naka-earphones while listening sa iPad niya, tapos konting stretching, hinihika na. Kasi lampa ka, lampa ka. Nung hindi siya makalaro sa playoffs, nangihinayang pa siya. Sa computer ka na nga lang nagbabasketball, napipilayan ka pa. Oh, damn. Yo. Pero wag ka, maingat na yan. Takot na sa konting stumble yan. Nakasuot na nga ng helmet habang nagte-temple run. Ito pa matindi. Alam nyo ba na hindi siya makaalis sa stage 2-2 ng Super Mario? Kasi sa ilalim ng tubig na kaset. Kaya magdamag siya nagbabad. Kinabukasan nagkasakit. Tapos sabi niya kung wala daw ang tulad neto, matagal na daw tayong walang flip-top. Ahon 3, ikaw lang ang talo, lahat kami nanalo ng walang hirap. At ngayon pinagtapat tayo, di mo pa ba nakuha yung mensahe ni Enigma? Mas magaling ako mag-rebat at magpatawa sa'yo, di ka na namin kailangan sa liga. Ano, masakit ba? Hindi pa. Di ba mahilig ka magpasanay po? Sige, magtawag ka. Nagpapapasok ka sa katawan ng katauhan ng iba. Sana makulong ka na lang sa seldang may kasamang Arabo na 5. Pagkatapos pagsawaan, sana patayin ka nila. Tagain, i-chop-chop, ulo, kamay mo at paa. Mga organs mo i-donate sa nangangailangan talaga. Total, mahilig ka naman ipagamit yung katawan mo sa iba. Ang ganda-ganda nun. Para sa akin, creative yun. Kasi even na ginamitan niya ng straight, pero somehow, binawi niya sa donate. Parang i-donate mo na lang yung mga organs mo. Diba? Ang ganda nun, man. Naalala niyo to? Gusto niyo ng quadruple time? Time! Ulol! Meron ka pang time para sumuko, pero pinili mong pumunta. Kaya kung tatatiming ang bawat tira mo, kaya malabo kang umubra. Kung walang time limit sa akin, ay mas lalong pulbos ka. Kahit magtatatime si Enigma, di ibig sabihin tapos na. Kukuha ko lang time machine at ako ay babalik sa nakaraan. Sa time ng aspakan 2 upang talunin ka na naman. Para, Casino, pakinggan natin. Self-proclaim bilang rebuttal prince. Dapat ang pinupuna mo si Delo. Isipin mo, squatter lang yon, wala yung rights para magkatitulo. At nagte-temple run daw ako, naka-helmet pa. Eto, flip-top, bakit naka-mouthpiece ka? Ganda nun ah. Alam mo, pamilyar yung mukha mo. Parang namumukhaan kita. Parang may kamukha ka. Mukha kang tanga. Tignan mo naman kasi yung itsura ng puta. Parang sa libro mo lang makikita. Kasi ang kapal at ang lapad ng mukha mo kung di mo napansin. Etong venue masyado nang masikip para sa atin. Kaya yung gagamitin mong time machine, yung aspakan 3 sa mukha mo nagaganapin. Ano, hindi ka payag? Putang, sama-sama mo. Mukha kang masamang tao na masamang magalit tuwing napapasama ang masamang balak dahil sa masama mong pagmumukha, pero sana wag mong mamasamain. Sabi nga nila, okay lang namang magbiro sa laseng, wag lang sa bagong gym. Joke lang. Pero ang aking balita, meron ka daw shotang maganda. Puta, kamukha daw ni Darna. Pero sana lagi mo siyang ingatan. Dahil pag yan naumpog sa bato, sigurado magwa-Wonder Woman. Kaya mo lang naman siya naging kasintahan kasi sikat ka. Dinaan mo sa konting pangalan at bola parang si Baroka.
Pero alam nyo ba, Barroca. Oo nga. Oo nga. Maganda. Oo, si Barroca ba yung maliit na player na hindi naman kagwapuhan? mga pips, kahit ganyan si Tips, hindi yan babaero kahit na ma-chicks. Kaya wag ka nang mainis. Joke lang. Gago, true love na yan. Sana nga pag nag-aaway kayo ng girlfriend mo, doon na kayo magkatuluyan. Ano, napipikon? Ano, napipikon ka? Gusto mo ng aspakan? Gago, di mo kayang sindakin to. Ba't ako matatakot? Tinakot ko nga yung sarili kong multo. Di ako kinakabahan sa'yo kahit kamukha mo pa yung daga sa dibdib ko. Daga! Kaya pala mahilig sa keso. Kaya pala mahilig sa keso. Mahilig magpalusot to. Alam niyo ba kung bakit? Keso ganyan, keso ganito. Pwes, mag-isip ka na ng magandang palusot mo, kapatid. Dahil yung nilulusutan mo ngayon, hindi butas ng karayom, kapatid. Butas ng sinulid. Alam mo yung sinulid? Pag pinagsusuntok kita sa mukha mo, dun kita sinulid. At alam mo ba yung ayoko sa'yo? At alam mo ba yung ayoko sa'yo? Alam mo ba yung ayoko sa'yo? Yun na, ayoko sa'yo. Wala nang ibang sagot. Tipsy D, ang sarap mong ibaon sa limot. Dahil sa lahat ng mga bobo, wala nang mas bobo pa sa'yo. Dahil sa sobrang bobo mo, akala mo, kaya mo ako. Ako, pagdating sa punchline, kaya ko makipagpalitan ng suntok blow by blow. Asahang magiging pukpukan ng laban toe-to-toe. Sisiguraduhin all 3 rounds makakamit mo'y 0. X na mark ka. Tic-tac-toe. Sa sobrang tindi ng mga bars ko, napaso sick si Neo. Kaya tumahimik ka na lang kung wala kang sasabihing magaling. Nagkakalat ka lang sa battle, para kang si Tweng. Ako? Tweng. Yung maraming mag-props na mga basura. Siya ba yun? Ako? Simpleng komedyante. Pero mala-terorista kung umatake. Kaya kung ating pagsasamahin ang itawag mo sa akin, Mr. Bin Laden. O kaya tawagin mo na lang ako pag may load ka na. Ay! Uling banat! Kaya Tipsy D pang United! Sayang ender niya ng 2. Sana mas ilakasan pa niya ng konti. I mean, mas lakas yung strong, di ba? Mas Yo! Pakinggan! Yo! Central Luzon event. Hindi ka ba nahihiya sa mga tagahanga mo? Kasi ako, hindi ko malilimutan yung mga katangahan mo. Isang buong round nilait ni Aklas yung Central Luzon dyan sa pagmumukha mong simangot. Prinsipe ka ng rebat? Bakit hindi mo man lang nakuhang sumagot? Imbis na ipagtanggol ang dibisyon, ipinagsigawan niya pa sa ibabaw na yung respeto niyang araw ay nakaisak maestro na ng Davao. Ha? Puta ka, sinyo. Ikaw ay bading. Wala nang argumento. Sa Central Luzon ako ang king. No sakramento. Kasi ikay peke, di malinaw, parang tatak sa rekto. Mag-impake ka na lang sa Davao so you can suck, maestro. Kasi nga magaling siya, di ba? Idol mo siya, di ba? O sige, kumapit ka na doon sa malupit. Basta pag tinalo ko si Sak sa harap mo, wag mo sasabihing Central Luzon ka na ulit. Ha? Uulitin ko. itsura ni Puta ka, Kalino. sinyo. Huwag ka na magpamacho pa. Mahinhin ka. Kung naging prutas ka, balimbing ka.
Wala kang bagong pakulo. Malamig ka pa sa di nakasaksak na plancha. Kapag ikaw ay napuno, sa akin basag ka katulad ng alkansya. Comedy king ka ba? Really? Approve ba kayo doon? O siya, susunod na kita kay Dolphy. Total naka-move on na si Shasha. Yo, rest in peace sa tunay na hari ng komedya. Total, dinamay mo yung patay na bituin. Sana Ayun, di ba? Isa pang showbiz naman yun, di ba? Social life ng mga show business. Nga sa show business. Kasi, di ba, alam naman natin nung namatay si Comedy King, parang ilang, nagkaroon na agad ng katuwang si Miss Shasha. Pero hindi naman natin masisi yung mga buhay nila yun di ba? Yung iba nga, hindi pa patay yung asawa nila. Meron ng iba di ba? bagsakan ka ng kumeta. Pero kung mamamatay ka man ngayon, wag sa impyerno, sana kunin ka na ni God. Mga namatay na komedyante, nagtatag-imperyo, hinihintay ka na nila Brad. Tulad nila Redford, Babalu at Tado, ang galit, di mapigilan sa bigat. Gugulpihin ka na lang nila sa langit, total gusto mong kumalaban ng sikat. At wala akong pake. Kung ikaw ang taga dito at ako ang bago rito. Dahil kahit saan magpunta, ako ang paborito. Iikot ka sa hangin ko parang ipo-ipo. Titiklop ka sa punches ko parang ipo-iho. Ngayong umaga, inalmusal ko itong tosino. Mga muchacha, iligpit nyo na yung pinagkainan kong bangkay ni Sinyo. At ang aking tutulugan, hinanda ni Moxwan, kasama bisyo. Libreng pamasahe at masahe, magandang serbisyo. Kaya sana ipagpaumanin nyo kung ako'y pilyo dito. Gusto ko lang malaman ni Sinyo kung sino ang Sinyo rito. Sir Enigma, kami magkadibisyon na magkaiba ang estilo. Tapos ngayon pinagtapat mo kami sa isang duelo. Ang tanong ko ay bakit? Ano bang iyong nagamit? Isang guhit o isang pack? Ang gusto nila maulit, Delo versus Target, hindi Balakid versus Crack. Naalala niyo si Crack? Yung mahilig suminghot ng lighter at umidlip na hukluban? Pues kahit sumanib sa'yo si Crack, I'm your worst nightmare, di mo ko pwede tulugan. Speaking of tulog, ako'y bisita. Pag wala akong nasakyan, tutuloyan kita. Ano daw? Pag wala akong nasakyan, tutuloyan kita. Gago, hindi ko tinutukoy ang sasakyan o tutulugan kita. Ang tinutukoy ko yung mga jokes mo. Pag wala akong nasakyan, tutuluyan kita. At wala akong balak pumireno, gugulungan kita. Kung hindi man makabingo, pupuruhan kita. Sa dinami-dami ng mga jokes mo, wala akong maalala na tinawanan kita. Alam mo kung ano nakakatawa? Hindi mo nagawang bumenta sa akin kasi wala kang halaga. Saan mo ng balat kay sino? Ganon. Pag mag-e-end ka, pag nag-umpisa ka ng malakas, kailangan mag-end ka ng mas malakas. Ayun, magkaiba talaga sila ng style eh. Yung respeto ko nasa Davao, hindi ka saklaw nun, pre. Kaya ko lang naman yun sinabi kasi meron silang Sak at Duterte. At bakit ka ba lumaban, Tipsy? Lasing ka pa ata, sir. Mga linya mo puro sabit na meron ka pa atang hangover. Yung pagiging lasinggero mo mismo ang sayo yung magpapahamak. Genius o baka naka-genius? Alam kong duwag ka kasi nangihiram ka pa ng tapang sa alak. Pwes puputokan kita ng Colt 45 at kahit sino di pwedeng umawat. Pero ang alak di nilalagay sa ulo kaya tama mo, puro body shot. Wait lang. Maasim-asim na maalat-alat. Pero higit sa lahat, mapait ang iyong mararamdaman pag umuwi kang talunan. Kasi isipin mo naman, ikaw nga tong tipsy pero isusuka ka na ng bataan. At kahit saan mo patignan, wala akong weakness. Ang meron ako, disability. Kasi pag ako nandis, sigurado mabangis. Di magano kabilis, rekta, walang padaplis, malabong magmintis. Yan ang aking disability. And disability, ang magpapabagsak sa'yo, Tipsy D. I-overdose kita si generic. O pwede kitang ituring na banta, pero di ka sa'kin tinik. Na MC, sa ability, I have natural technique. Nasa banatan pigtas ang flexibility ni Elastic Man sa versatility ni Mr. Fantastic.
How ironic. Parang gym instructor versus gymnastic. Talagang epic. Kasi masyado pa daw akong baguhan kung sa'yo ikukumpara. Aminadong may gatas pa sa labi, pero ang kamay may dugo na. Tulad ng gladiator sa arena, matira matibay sa battle. Sa banatan, sanay ang katawan, malaking buslay, street fighter. Boxer na laging hinahanap ang ring, parang si Smigel. At alam ko mga sir, kanina nyo pa inaabangan kung paano ko lalaitin yung ipin nito. Gusto nyo ba ng sample? Si Tipsy D ang kumagat sa logo ng Apple. Aminin mo na tol. Aminin mo na tol, na hindi si Eva at si Adan, kundi ikaw yung kumagat doon sa mansanas. Hindi pa nakontento si Ungas. Kinagat pati yung ahas. Bobo ka talaga, ang bobo-bobo mo. Nung sinabihan ka na kagatin mo yung break mo, Bumalik tayo dun sa prutas. Yung prutas na yun, hindi talaga siya mansanas. Kumukha lang siya ng mansanas, pero at napagkakamalang mansanas. Pero prutas siya ng pagkaalam ng tama at mali. Kaya, hindi siya mansanas. Pag sa picture dun sa may Book of Bible Stories, makikita nyo, na parang siyang pear. Yung pear na mamula-mula. Parang peras. Pero, yun, since hindi naman natin nabutan yung ganung prutas, syempre, magkakaiba na ng interpretation yun. Diba? Through the years. Kaya, yun, hindi siya mansanas. Hindi mansanas yung nagbigay ng way para matutunan nila Adan at Eva yung pagpili ng tama at mali. So, yun. Sa pagkakaalaala ko, yun siya. At yung ahas na tinutukoy doon ni Sinyo is yun yung si Satanas na nagpanggap bilang ahas. Pero, ginamit niya yung ahas para makausap yung sila Adan at Eva. So, since marami akong dada, at marami akong kwento, ayan na, di ba? Ako lang to. Si Madam lang yung madada sa reaction. So, sana ma-enjoy nyo. Peace, love, and have fun! nagat mo yung preno! Kaya, what's up, Doc? Kaya, what's up, Doc? Hindi yung pagiging Bugs Bunny mo ang aking pinupuna. Kaya, what's up, Doc? Di ba IT ka, pero ba't ang galing mo man doktor ng linya? Punyeta ka, lakas mo pang mamuna na si G-Clown, gumaya ng style at pabara-barang dance moves. Si G-Clown gumaya ng style at pabara-barang dance moves. Eh, ikaw kinopya mo yung mismong punchline, ikaw yung tunay na palkups. At ops, bago ka umuwi ng Bataan, meron lang akong gustong ibulgar. Ang pinagkaiba nyo ni Einstein, si Einstein matalino, ikaw top snatcher ka ng bar. Ano raw? Ano raw? Magnanakaw! Time! Last game. Ayun, bali, ang gagawin ko na lang is, sabi ko kung guilty or not guilty. So, pag guilty, it means hindi ako sang-ayon sa panalo. Not guilty, sang-ayon ako. So, let's do this. Yo! Flip Top Aspakan 2, nandito pa rin. Flip Top is pambes para sa dalawang putang na napagaling na MC na to. At para rin sa lahat ng mga MC na lumaban ngayong gabi, para sa lahat ng bumiyahe para sa event na to. Maraming salamat sa lahat ng nagbuo talaga. Grabe. Ang boto, 5-0. Aray, Tipsy D. Yon. So, ang handle ko is not guilty. It means sang-ayon ako. Kasi, yun nga, bukod sa marami akong hinahanap sa isang laban, ang ato ko talaga is kay Tipsy D yung complexity, social awareness, consciousness, di ba? At para sila magaling. Magkaiba lang talaga ng style, magkaiba ng forte, di ba? Hindi naman ibig sabihin na nanalo sa akin si Tipsy D is hindi magaling si Sinyo, di ba? Para sila magaling. Magkaiba lang sila ng style. So, yun. I
At dito sa laban na to, nakita ko talaga yung yung strength ni Sino compared dun sa mga iba niyang laban, di ba? Kaya yun, congratulations sa inyong dalawa at salamat sa napaka-gandang laban na to at na-refresh yung memory ko. At yun, thank you pa rin po, ma-homie, ma-chops, ma-homeboy sa patuloy niyo pag-request at tuloy niyo pagsuporta kay Madam, na madaming dada, madaming kwento, madaming naalala, madaming sinishare. Yan, so peace, love, and have fun lang tayo palagi. Kaya, supportan pa rin natin ang talent ng mga Pilipino around the world. At God bless, mabuhay. At ano pa? Yun, kita-kits tayo sa next hatol. Yan, ako pa rin ang nag-iisang batang hatulan ng taon. Marikita in the house. Yeah, peace out.